hindi ko afford ma-feel na di ako inspired, di muna ako mag-work. Serious talaga ako dun sa pagiging airpods ko eh. Yun yung pinaka-work ko eh. Your family is one of your biggest inspirations. Before ka dumating dito sa point na to, how do you stay inspired? Ang nasa isip ko lagi kung saan ako papunta. Actually, na-inspire ako sa mga taong tuloy-tuloy kahit parang walang nangyayari. Nakikita mo talaga na hindi nagbabago yung passion dun sa ginagawa nila kahit ang daming setback. The way that you talk about it, bro, parang sobrang humble mo in your aspects. What keeps you humble? Ayun, lagi ko lang din kasi nire-remind na yung sarili ko na 10K followers. Ego. kaya dati, feel na feel ko, no? Parang, lapit parang ganun. Alam mo yun? Ayun, until naka-receive ako ng letter na parang, "Hi, Jeloy, itong araw na to, I was supposed to, yung parang schedule niya yun to take her life." Parang ganun. Pero nakita niya yung project ko. So, parang siyang sabi niya, sabihin ko lang na na-save mo yung buhay ko today. Parang ganun. So, yun, nung nabasa ko yun, actually, malaki siyang wake-up call sa akin na hindi to ego project. Alam mo yun? Ano to, para sa lahat to, hindi to sa'yo, beyond sa akin yung project na yun. Nandun lang ako as a channel, parang ganun. So, ayun na, which is masaya ako na nabasa ko yun kasi nabago niya rin naman talaga yung trajectory ng paniniwala ko, pati sa ginagawa ko eh. Para siyang mas naging, alam mo, mas naging considerate siguro sa mga tao. Tsaka mas naging, mas naging relax, no? Na parang, alam mo yun, nakuha mo nga yung talent mo na libre. Alam mo yun, ba't mo siya pagyayabang na, alam mo yun, ba't mo i-claim lahat, ba't mo isisisihin lahat sa sarili mo sa mga nakukuha mo? Alam mo yun? So parang before, it was like doing the work for you. Para ganun eh. May part na, Oo naman. parang, di ba, syempre, pag nakakita ka ng success in the creative, especially in the creative field, parang, akin to, gawa ko to. But then when you hear stories like that, it shifts everything. Nagbago talaga siya. Kasi, ayun nga, hindi mo na, sa akong tutusin, collaborative project talaga siya. Mula sa strangers, tapos bibigay sa akin, gagawin ko. Di ba? Yun lang, ako, thankful na ako dun na may mga nababasa akong sulat. Di ba? Mula sa isang 56 years old na empleyado sa Iran. Or sa isang teenager mula sa Alabama. Yung mga gano'n na parang masaya na ako doon na, alam mo yun, hindi naman kami magkikita sa buong buhay namin. Alam mo yun? Pero meron kaming naging connection. Parang gano'n. Paano siya naging libro? Like, ano ba siya hinanap? Sabi ko, sige, gawin mo to libro. Or paano siya? No, yan. Actually, maganda rin. Magandang tanong siya. Marami rin ako natutunan doon. Kasi, nung nagpipick yung project, nagkaroon ako ng ang dami kong messages na, baka gusto mo gawing libro, ganyan. Tapos naalala ko, dalawa kami ng asawa ko, nakahiga kami. Tapos nag-iisip kami kung saan namin pag-aaralin yung anak ko. Meron siyang gustong school na parang private, no? Kasi maganda yung nila, yung style. Parang outdoor, parang mas yun yung classroom nila, yung gubat. Parang ganun eh. Pero mahal siya eh. So, anyway, nag-iisip kami nun. Tapos sakto na-receive ko yung email mula sa publisher na, ganito. Ito na yung advance, ito yung lahat, ito na. Tapos syempre ako na parang nag-iisip. Tsaka mahilig kasi ako sa na parang, na-receive ko ngayon. Tapos iniisip natin. Baka ito yun. Alam mo yan? Mahilig ako sa ganun eh. So, wala. Siguro parang nagmadali din ako sige, game na. Alam mo? Okay. Hindi ko alam na kailangan mo pala ng book agent na para ayusin yung deal, ganun. Parang ganun. Pero, alam mo in-explain ko rin naman yun. Kasi naging, rin siya sa akin eh. Actually, palaisipan din siya sa akin na gagawin ko ba to? Kasi alam mo yun, binigay ito sa akin ng mga tao, tapos gagawin mong book, ibibenta mo. So,
Alam mo yun, marami rin, may mga nagsabi rin na may mga nag-take din naman doon as parang, ba't mo yun ginawa yung mga ganun? Pero siguro 99% mas okay lang naman sa kanila. Yeah. Lalo na yung mga mas talagang sumama doon sa project. Yeah. Pero yun yung nangyari sa kanya. Okay. At, pero masaya kasi na-publish siya sa Amerika. Alam mo, hindi ko yun ma-imagine kahit kailan. Hindi ako mahilig magbasa eh. Diba? Sabi nga ng publisher ko, sorry Tagalog naman to eh. Di ko ito maririnig. Tanggalin nyo lang yung English subtitles. Pero sabi nila, pag in-interview ka wag mo sabihin hindi ka mahilig magbasa kasi author ka eh. So, nakakatawa lang yun. Kasi nga, hindi ako mahilig magbasa. Mas gusto ko nanonood ng TV, nakikinig ng mas gusto ko naririnig ko or napapanood ko kaysa yung words binabasa ko. Yeah. Parang ganun. Pero, yun yung nangyari sa kanya. Grabe. Nakakatawa. Daming ups and downs. And even with like having the momentum of yung groove mo dito sa Pilipinas, tas bagong challenge na naman. Tas up and down, pati ngayon sa libro, dire-diretso. But I think like ang pinakamaganda doon is ako nakaka-inspire talaga siya kasi parang despite everything, if you stay true to your heart, na parang saan ka ba dinadala ng puso mo? Yeah. Rather than thinking. Ako naniniwala din ako yung sa, kunyari, may problema ka or may kailangan tapos biglang dumating yung opportunity. Parang bigay ito ni Lord eh, di ba? Biglang dumating eh. Parang ganun eh. So, tingin ko, mag-stand ako doon. Okay lang. Yeah. Ako, ngayon, question ko, kung meron kang advice na ibibigay dun sa dating Jeloy, na siguro nagsisimula, na binibuild yung portfolio niya dito, nag-start ng photography, ano yung advice na mabibigay mo sa kanya? Ngayon? Sa nangyari ngayon? Gawin mo lang yan. Kung hayaan mo lang. Alam mo yun, wala kang babaguhin. Kasi para nandito tayo ngayon, magkita tayo dito. Di ba? Kasi kung feeling ko kung may mga natutunan ako noon, iba siya eh. Di ba? Kung nakukuha ko yung ngayon noon, na alam mo yun, wala kang asawa, wala kang pamilya, iba yun. Baka hindi ko rin maayos yung sarili ko dun eh. Yeah. Kasi yun yung anchor ko lang, yung family ko eh. Alam mo yun, kung tinatanong mo kanina, paano ka nag-stay na motivated? Wala, pamilya ko. Alam mo yun, parang hindi ako pwedeng, yun yung ko eh, hindi ko siya, hindi ko afford na ma-feel na na hindi ako inspired, di mo na ako mag-work. Alam mo yun, kasi may pamilya ka eh. Di ba? Yeah. Kailangan mo yun gawin, kailangan mo siya gawin. And serious talaga ako dun sa pagiging airpods ko eh. Parang, siya eh. Yun yung pinaka-work ko eh. Gets mo ba? Yun yung pinaka-work ko. Pero, kailangan kong gawin to lahat. Di ba? Lahat to. Para magampanan ko yun. Kailangan ko gawin lahat nung as Jeloy as photographer, Jeloy as author, Jeloy as kung ano-ano pa. Yeah. Di ba? Pero umbrella lang siya nung pinaka-main. Tatay ka yun. Kailangan mo mag-provide. Ganda nun. And relate ako. Well, hindi pa naman natin lalabas to episode na to, no? Kailan ba natin lalabas to? Mga April. Sige, hintayin nyo munang mag-announce kami. Kasi bro, buntis yung wife ko. Yes, sir. Nice. Una ba? Una. Ngayon ko lang din na-announce to sa podcast eh. So, hi guys. Magiging tatay na ako. Kaya rin parang ngayon pa lang na hindi pa lumalabas yung bata. Parang iba yung gising ko araw-araw eh. Parang mabangon ka, parang automatic. Parang yung mga business problems, problema lang yan. Pagdadaan parang hindi ko na siya i-debate sa sarili ko. Gawin ko ba to? Hindi. Parang, hindi, gagawin mo. May paparating na anak eh. Alam mo yun? Game na yan. And I draw inspiration from that. For you, your family is one of your biggest inspirations. Even you talk about this in your podcast. Sabi mo nga na parang full-time talaga na yung sa anak mo. Before ka dumating dito sa point na to, na ngayon may family ka na. Kasi for sure maraming mga artists dyan na nakikinig, na maybe nagsisimula din sila. How do you stay inspired? Anong mga practices, anong mga habits mo para
you keep that inspiration alive? Ano ba? Hindi ko masasabing competitive ako towards sa mga colleagues. Pero, medyo, dati pa naman yun, pero locked in talaga na parang, kunyari, tayong dalawa, Alec, maglalaban tayo. Di ba? Alam ko, headstrong ka rin, ganyan. Pero, tatalunin talaga kita. Sa utak ko, Kasi yun yung kailangan ko gawin, eh. Alam mo yun, na parang, kahit sinong makakaharap ko, parang yun yung nasa utak ko na, hindi kita tatalunin para matalo kita. Pero kasi kailangan ko kasi yun, eh. Parang, alam mo yun, parang, na okay lang din naman sa akin na, okay, siya yung nakakuha or kung sino man. Wala, hindi ko iniisip. Pero ang nasa isip ko lagi, yung kung saan ako papunta. Alam mo yun? Yeah. Kung dito ako pupunta. Ito yung mga kailangan kong gawin. Sorry guys, kailangan ko to gawin. Mahal ko kayo lahat. Alam mo yan? Pero, wala eh. Isa lang daw eh. Parang ganun. Kung mayroon, ako na yun. Parang ganun. Pero masaya, nag-enjoy naman ako sa, siguro yun din yung na-inspire ako dun eh. Tsaka na-inspire ako pag nakakita ako ng bata na magaling, na parang, oh shit, lupit nito. Ano mangyayari? Alam mo yan, na-inspire ako. Tapos na-inspire din ako sa mga susunod na kung ano yung wave, kung ano yung kakailanganin ng mundo. Yeah. Na, kunyari ito, pag natapos na yung mga content, anong meron, sige, game, ano meron dyan? Alam mo yun? Parang, doon din ako na-inspire. Na-inspire ako sa mga bata, sa mga bagong dating. Actually, na-inspire ako sa mga taong tuloy-tuloy kahit parang walang nangyayari sa mga ginagawa nila. May mga ganun eh. Yeah. Na nakikita mo sila na parang, talagang tibay niya lang din, no? Na, alam mo yun? Ayaw sumuko, no? Hindi, may nakikita mo. Kasi alam mo, merong pupuntahan to, meron kang mga kasabay na na nakikita mo talaga na talagang hindi nagbabago yung nila, yung passion dun sa ginagawa nila kahit ang daming setback. Yeah. Doon na ako na-inspire ako sa kanila eh. Kaya minsan pag nakikita ko yung mga tao na yun sa personal, kinakausap ko talaga, sinasabi ko talaga eh. Alam mo yun? Kasi syempre, kung kunyari, may maliliit tayong success o kung ano man, alam mo yun, ano lang din yun eh. Parang, wala lang. Hindi mo rin siya kailangan, para sa akin hindi mo lang din siya dapat na lahat i-claim. Alam mo yun, na parang maraming factor kasi yun eh. Sinuwerte ka. Totoo. May kilala yung nakilala mo. Yeah. Alam mo yun, or wala, ano lang. Minsan, timing, nangyari lang. Diba? Timing. Alam mo yun, pero hindi ko naman sasabihin na mas masipag ako kasi sa'yo eh. Alam mo yun. Hindi siya ganun eh. Parang maraming factor eh. Yeah. So, ayun. Doon ako na-inspire. Ang isang nakakatuwa sa kung paano mo sinishare yung story mo ngayon, sa mga ideas mo is, nakuha ko doon is parang sobrang open mo lang. Like, hindi ka na parang, ito na to. Parang hindi, maging open. Ano pang pwede? Ano bang, sinong bagong artist dyan? Pwede mo, tas you take them as your inspiration pa. Parang anong wave, like open ka. And I think it requires a really good level of humility to do that. So, but there's also this parang fight na kailangan you're the best eh. Diba? Ganun. But at the same time, the way that you talk about it, bro, parang sobrang humble mo in your aspects. What keeps you humble? Yung what keeps you humble nga, parang parang ang papiling eh, no? Feeling humble. Hindi ganun. Pero, ako paano mo nag-ground yung sarili mo na, parang hindi lang. Wala hindi kasi talaga, yung pag sinasabihan nga ako na, huwag mo patulan yung mga nagko-comment, mas mataas ka dyan eh. Hindi, taga dito ako sa Pandakan eh. Di ba? Di ba? Yeah. Kaya yung mga tao, masaya nakikita, nagdanasareno ako, nandun ako. Oh, Jeloy, ba't ka... wala. Hindi ko naman nararamdaman na kung anong, di ba? Actually, hindi ko nga trip makasama yung mga kung sino-sino eh. Yun nga yung pinakayo ko sa trabaho natin eh.
Na parang, cool kami. Alam mo yun, na parang, Networking kung mas gusto ko, nakasama ko yung mga bantay dun sa studio, yung mga ganun. Mas gusto ko yun eh. Pero, ayun, lagi ko lang din kasi nire-remind na yung sarili ko na, ito ka, sino ka, alam mo yun, parang, una sa lahat, di ka naman sobrang lupit, di ba? Para magpiling-piling ka na, alam mo yun. Actually, kahit naman lumupit ka ng sobra, para saan ba yun? Alam mo yun? Nagbabalik pa rin sa utak ko yun lagi na, para saan ba yun? Para saan yung ganun. Tsaka, wala lang. Siguro kami, as family rin, hindi talaga rin kami magarbo. Alam mo yun? Hindi ako mahilig dun eh. Kumbaga, nagkataon lang talaga siguro. Alam mo yun, na parang yung asawa ko, nakakatawa yan kasi mga sapatos ko, nawawala. Pinapalitan niya ng bago. Na parehas pa rin ng sapatos ko. Ay, talaga? Pag yung nakikita niya na wasak na or madumi na, nagugulat ako, bago. Kasi tinapon niya na pala. Ayan. Pero hindi ko sinasabing kuripot ako Siyempre, kunyari, gusto ko, hawak ko yung pinakagusto kong camera or ano. Pero yun lang. Siguro masaya ako, nagtugma din kami doon na parang, siguro usapan finances talagang ano lang, kung kailangan natin, tapos yes, kung bibili ka ng mahal, siguro yung yung may function talaga. Parang ganun. Or kung talagang trip mo. Alam mo yun. Parang ganun. Pero yung humility, wala siguro ano lang din yun eh. Tingin mo kasi, depende rin yun sa tingin mo sa sarili mo di ba? Pag yung feeling mo parang, ay, iba na ako hindi na ako pwede makipag-hangout sa inyo. Alam mo yun? Parang mararamdaman mo naman yun na parang, di ka naman ganyan talaga tsaka, alam mo yun, sa totoo lang, mas nakaka-enjoy din yung usapan na mas relax eh. Yung hindi kayo proving. Alam mo yun, na parang uma-acting, na hindi kayo nagtitingin ng sapatos nyo, ng damit nyo, yung gano'n. Para kasi sa isip ko, wala kang makikita sa akin. Alam mo yun, wala. Sing-sing ko lang na 800. Yung gano'n lang. Galing. Nakakatawa. No, I love it, bro. Sobrang nakakatuwa talaga. I think, especially yung mga interns namin dito, they're like creatives, up and rising, pag-graduate pa lang. And then, of course, they're seeing a lot on social media. Yeah, oo. And parang like rin sinasabi sa kanila na authenticity lagi. Like, sige, kung kahit sinong sundan nyo or paano kayo gumawa ng content, like authenticity lagi over everything. Kasi if you can create like one connection that is meaningful, talo nun lahat ng number, followers or whatsoever. Ganyan. Isa sa mga nabasa kong quote online is that yung mga magagaling na artists daw, meron sila, kailangan heightened din yung level ng sensitivity nila sa mundo. Saka sa emotions nila. Do you agree with that? Or would you say otherwise? Ako, totoo yun, no? Maraming baliw na Pag iniisip ko yung sarili ko, may tama lang din kasi talaga din ako eh. Di ba? Kasi, alam mo yun, parang kailangan mo ng ganong saltek eh. Para gumawa ng kakaibang bagay eh, no? Di ba? Di ko sinasabi yung baliw ako pero kumbaga lahat ng mga earth movers, di ba? Parang hindi rin naman sila yung, di ba? Parang kung gusto mo na normal na buhay, I mean, kung hindi ka normal, huwag ka mag-expect din na normal na buhay. Alam mo yun? Parang, yun ka eh. Di ba? Parang, yun. Tsaka tayo, ako, totoo yun. Sobrang sympathetic. Di ba? To the point na sa totoo lang, kunyari, gut tsaka brain connection natin, or ako, mas nafe-feel ko, iba siya.
mas sensitive ka. So, nagtitrickle siya sa physical mong katawan. Di ba? Yung mga ganon. Ano siya eh, mas sensitive siguro yung mga tao na yun. Yeah. And pagalingan na lang mag-control para hindi ka lumagpas. Alam mo yan, gets mo? Para siyang parang may saranggola. Pagalingan mag-control eh. Kasi pag napigtas yun, marami ring na Lilipad ka na, di ka na babalik. Eh. So, pagalingan din siya mag-control eh. Yeah. Kung paano mo yung gagawin eh. So, yun. Okay. Alright. Ako sobrang na-enjoy ko to conversation natin. Parang in my head, parang napipicture ko din siya. Pero ako gusto ko malaman sa mga maybe advice sa mga nagsisimula na mga creatives. Like, paano sila maging totoo sa work nila? Kasi parang for me, there's a lot of pressure sa industry to like parang pera hang abulin. Kasi parang for me, ang nakita ko talaga sa story mo is, yes, alam mo, kailangan talaga ng pera, pero inuuna mo palagi yung art. And then, surprisingly, no, thank God, sumusunod yung pera. Kailangan mo yun. Di ba? And then you find ways to kind of like scale it. Pero ano advice mo sa mga tao na nagsisimula na parang maybe in that dilemma na purpose ko ba to or magiging practical ako? Yeah. Ano siya eh. Ako naniniwala ako dito eh. Parang yung gusto mo gawin, nagtitake notes din siya eh. Kung ano ka ba, 100 ka ba? Di ba? Kung 100 ka, tapos kaya mo ba ako antayin, babalik ko sa'yo. Pero kung kunyari, 30% ka lang, yun lang din yung bibigay ko sa'yo. Parang ganun. Yun yung na-imagine ko. Pero yun, gusto ko yung sabihin sa mga bata siguro or kung sino man na... Kasi sinasabihan ako minsan na na parang nagbibigay ng false hope na kasi nga parang nang-inspire ka lang na hindi mo na hindi, lagi kong sinasabi, wala, kailangan ready ka talaga mabigo dyan sa lahat ng gagawin mo. Alam mo yun? Ikaw na yun, kanya-kanyang sensitivity na tayo kung feeling mo hindi ito para sa'yo or para sa'yo to talaga. So ito todo mo talaga. 'Di ba? Tapos ano siya eh, iba-iba naman tayo ng parang hinahabol eh. 'Di ba? Na parang may mga tao na basta gawin nila yung gusto nila kahit walang dumating na pera or na success or kung ano mang fame. Okay lang sa kanila, 'di ba? Which is marami rin namang artist na ganoon. Hindi na nila inabutan yung glory nung gawa nila. 'Di ba? Yung audience nila dumating 50 years pagkatas nila namatay. May mga ganun eh. So hindi ko rin siya masasabing nag-fail ba siya? Pwede sa utak niya bago siya mamatay, 'di ba? Yeah. Na parang walang si Bango, walang nakakagusto sa gawa ko. Tapos isa siya sa pinaka pillar ng art, 'di ba? Yeah. So yung mga ganun, 'di ba? Una sa lahat, gusto ko sabihin, wag din kayo maniwala kahit sa akin. Alam mo yun? Kasi nung bata ako, ayoko rin maniwala eh. Alam mo yun? Ayoko nga nakikinig eh. Na parang, basta meron akong trip. Alam mo yun? Medyo may ganong yabang din eh. Na parang, pag bine-mentor ako, nakikinig ako sa'yo. Pero sa totoo lang, para akong, sige, pero susundin ko pa rin yung sarili ko. Yeah. So nagkataon lang, gumana. Pero... ayun, ready din naman ako harapin kung pumalpak ako. Yun eh. Saka yun nga, kaya ko sinasabi, mas pagka nagpe-fail ka, mas nakikilala mo yung sarili mo eh, di ba? Pag nagpe-fail ka. Pero pag andyan na yung liwanag, andyan na yung success, mas nakikilala ka ng iba. So yun yung totoong, ano yun, parang mas gusto kong tinitingnan yung tao kung paano nila i-handle yung failure. Yung success eh. Yung success. Mas gusto ko yung nakikita parang kasi yun eh. Doon ko makikita kung sino ka. Kung nasa iyo na yung gusto mo, sino ka, paano ka makibagay, di ba? Parang gano'n. Kasi pag ikaw lang mag-isa natatalo ka,
sa'yo lang yun, sa sarili mo lang yun eh. Hindi mo naman ina-announce yun eh, di ba? Kaya talo ko, alam mo yun? So mas makikilala mo yung sarili mo. Ganito pala ako pag talo ako, bad trip ako, ganyan. Or ano. Pero mas actually para sa akin mas mahirap harapin yun eh. Yung pag binigay na sa'yo yung gusto mo or pag binigay na yung tingin mong kailangan mo. Yeah. Parang gano'n. Ganda. Ako, last na lang. Paano naman yung mga tao na sinimulan, tapos may na-hit na parang blockage. And tumigil sila. Pero gusto nilang bumalik. Anong advice ang mabibigay mo sa kanila? Depende, no? Kung ano ka lang politician, kaya mo yan. Dahil marami kang pera eh. Di ba? Yeah. Pero kung kagaya mo lang kami, mga normal na kaming tao, ano rin siya, kailangan mo siya strategy eh. Alam mo yun? Kailangan mong... Actually, kailangan mo talaga siyang pag-isipan. Totoo to. Talagang pinag-iisipan ko talaga lahat ng moves. Alam mo yun? Kailangan mo siya pag-isipan eh, na hindi lang ngayong taon eh. Kailangan mong pag-isipan. Okay, gusto ko tumarating, pero wala ako nung mga kailangan. Ito pa lang yung meron ako. Paano ako makakarating dun? Pwedeng ganito. Kailangan mo siyang seryosohin. Alam mo yun? Kailangan mo siyang seryosohin. Kailangan mo mag-retreat mag-isa sa sarili mo para kausapin mo yung sarili mo na ano yung gagawin ko. Kasi ano yan eh. Yun yung magde-determine kung ano mangyayari. Di ba? Parang yun siya. Parang kailangan mo siya isipin talaga. Hanggang ngayon, lagi ko yan, iniisip ko pa rin kung anong gagawin ko. Parang, okay. Kasi, alam mo yun, hindi ka naman pwedeng mag-tribe sa dalawang lugar at the same time eh. So, iniisip ko, ano ba, tataya ba ako lahat dito sa Pilipinas? O tapos sundin ko yung gusto ko, pumunta ng Brooklyn, tapos dun mag-umpisa ulit. Or, ano ba, kailangan ba nasa Europe ako? Alam mo yun, yung mga ganon, isipin mo pa lahat, nag-aaral yung anak ko, yung mga classmate niya, kaibigan niya na. Yung asawa ko, syempre yung pinakamatindi, kailangan kausapin mo yung asawa mo. Yeah. Saan ka fulfilled? Di ba? Kasi hindi lang naman ikaw may pangarap eh. Yeah. Di ba? Pati yung partner mo may pangarap. So, kailangan nyo rin mag-usap. So, marami kang kailangan i-consider. So, para go with the flow mo lang yun, yari tayo dyan. Di ba? Parang ganun eh. Parang ganun eh. Kailangan mo siya, ano yun eh. Kailangan mo umupo sa gilid tapos isipin mo eh. Di ba? Parang ano yung baraha mo, ano yung mga baraha ko, ano yung pwedeng mangyari dito. Parang kailangan mo maging ano rin talaga. Siyempre, nakakabit ka pa rin sa reality. Kung ano lang yung mga kaya mong gawin. Kung ano yung pwede. Di ba? Basta pa konti-konti lang talaga siya eh. Di ba? Parang, ito, gusto kong makapasok sa lugar, sa industry na to. Paano? Di ba? Pwedeng pumunta ka doon. Pumunta ka lang. O makipagkwentuhan ka. Kwentuhan mo sa guard. Pagkaibigan mo na yung guard. Baka pwedeng, boss, pwede ba? Alam mo yan? Makakarating ka naman doon eh. Pero kung go with the flow mo siya, di ba? Parang mas malaki yung chance kung mas may strategy ka. Yeah. So, gusto ko yun. Parang pag-isipan mo talaga na hindi lang yan isang decision na, sige, game, tas bahala na. Yari ka doon. Pero kapag at least hindi mo man ma-figure out yung step by step. Pero meron kang direction. Meron kang, parang ako nakuha ko vision eh, na parang, etong decision na to, saan ka ba dadalhin nito? At least yun, klaro. And then you take it one step at a time. Kasi magulat ka na parang, okay na. Ito, kausap ko yung guard. Pinapasok na ako. Sige, reception naman kausap ko. Tapos magulat ka, boss na yung kausap mo. So, yun yung nakuha ko eh, na parang at least may vision ka. Tapos you go with it like step by step. But at the same time, dapat clear talaga yung direction mo. Pero ang isang magandang nakuha ko din doon is kailangan mo siyang upuan. Yeah. And I think a lot of artists out there really get their breakthroughs sa quiet moments nila. Siguro last na, bago ko to yan. Sinaisip ko lang. Like, gaano kahalaga yung rest and quiet time sa isang artist? Actually, yan, solid, no? Ako, favorite ko yan eh. Di ba? Ano yan eh, kami ng family, kami mag-asawa,
kasama namin yan sa budget eh. Na wala tayong gagawin. Kasama siya eh. Kasi yung araw na, di ba, yung sinasabi ko, yo, basic na araw lang. Hindi naman siya basic eh. Di ba? Para wala kaming gawin sa araw na yun. Ibig sabihin, nagbayad kami sa araw na yun. Di ba? Yung araw na wala kang trabaho, ibig sabihin nun, nagbayad ka. Di ba? Yun eh. Hindi ako kumita ngayong araw. Ibig sabihin nun, nagbayad ako ngayong araw. Binibili mo yung time eh. So, lagi namin sinasama yun na ito, dapat 2 days, 3 days, 2 days a week. Okay tayo, mas relax tayo. Kasi ano siya eh, wala rin, as family, kailangan nyo ng oras. Ikaw, sa sarili mo, kailangan mo ng oras. Pero syempre, ano rin yun, privilege din yun eh. Yeah. Di ba? Sa mga taong hirap, hindi man nila afford na wag magtrabaho eh. Di ba? Pero kung kaya, maganda siyang gawing practice para sa akin. Kasi nga, ano eh, yun lang naman din yun eh. Ba't nga ba nagtatrabaho, di ba? Kumaga kami, lagi naman ang hirap kaya magtrabaho. Di ba? Trabaho kayo. Tapos, putya, may gera lang bukas, may nuclear war lang bukas, tapos, wala na. Yeah. Alam mo yun, parang, wala, sobrang ano kami, parang talagang sinasama namin siya sa schedule. Ako, kasama siya sa schedule ko. Pag sinasabing, di ba, yung mga tao, grabe, buti nasingit mo kami, sobrang busy mo. Hindi, marami akong wala akong ginagawang araw. Pero alam, ano ko siya, parang calculated ko na siya. Nabayaran ko na siya. Nabayaran ko na siya, yung tambay ko. Parang gano'n. Nabayaran ko na yung pagtambay ko. So, kailangan mo yun eh. Kailangan mo naman pahinga eh. Hard way ko rin siya natututunan eh. Yeah. Kasi nag-ano rin siya eh. Nagmamanifest siya physically eh. Pag yung kinakalabit ka na ng... Diba? Naniniwala kasi ako parang mental, spiritual. Pagka nalulobat na siya, doon nagtitrickle na siya sa physical mo eh. Nagmamanifest na siya na may masakit na sa'yo. Ibig sabihin, lobat na yung ano mo eh. Diba? Yung utak mo, dami mo na masyado iniisip. Spiritual, dami mo ng kinababad tripan, mga resentment, mga hindi ka napapatawad. Parang kailangan mo mag-reset na parang, alam mo yun, parang okay lahat. Parang ganun. Hindi ko alam kung totoo yun ha. Hindi ako scientist ha. Naniniwala ako. Parang in us, we call it, mahilig din ako sa mga spiritual stuff eh. Sabi niya, pag ganun daw, metaphysical. Lahat na nangyayari sa katawan mo, metaphysical yan. Usually, pag kunyari, sumasakit ang boses, sumasakit lalamunan mo, meron kang hindi nasasabi. May stress, emotional, siguro. Na sino yung kailangan mong patawarin. Para mo ako naniniwala ako sa ganun. Hindi ako scientist ha. Pero, hindi, nung nakaraan lang, nagre-research lang ako na parang mas marami pa palang cells kaysa sa stars. Parang gano'n. Hindi ko alam kung totoo. Check nyo na lang. Or sa galaxy. Para mas safe ako. Sa galaxy lang muna. Mas marami pang cells sa katawan mo kaysa sa galaxy sa buong mundo. Parang gano'n. Ay, sa buong universe. So parang yung katawan mo, universe siya ng mga... Tapos nagwo-work sila lahat para gumana ka. Alam mo yun? So connected talaga lahat. Yeah, tapos feeling ko kaya mo siya utusan. Alam mo yun? Na parang, oy guys, tayo? Relax mode tayo ngayon. Parang ikaw yung pinaka-god nung universe mo. Katawan mo. Parang ganun eh. Pero ang ganda. Labo eh, no? Bigla napunta eh, no? Hindi. If you know, you know. Hindi, pero ako, isasama ko yan sa budget ko. Kasi naan din ako eh. Parang recently nga, okay, may pera na. Tapos I find myself na kahiga. Tapos parang nakakonsensya ako na wala akong gagawin. But now, napakagandang perspective na hindi. Binayaran ko na yan eh. Like, last week, overtime ako, Sabado-Linggo, nagtrabaho ako eh. 7 days a week, 24/7, trabaho na sa isip ko. So, kung wala akong isipin ngayon, binayaran ko na yan last week. Para ganun. So, parang, ang gandang perspective. Thank you. Isama ko yan sa budget namin ng asawa ko. Sa schedule. Pero solid, sobrang na-enjoy ko to. Maraming salamat. Solid.
thank you for blessing us, the audience, the artists, upcoming artists, creative people in the Philippines, and not just only in the Philippines but sa buong mundo. Bro, maraming salamat. Thank you so much for just spending your time in your life here with us. Salamat, man. Yes, sir. Tsaka sa lahat And- ng kasama dito. Yeah, thank you so much as well sa lahat mga BTS namin. Again, guys, meron din kami isang pinaplano na mas maraming tao yung kasama namin dito. Para naman hindi lang kami may audience sana siguro dito. We'll see. But really thankful for everyone who's still watching us, who's still with us right now. Maraming salamat for, clicking that like button. Unahan ko na kayo. Like, commenting lahat ng mga bagay na nakarelate kayo, nakaresonate kayo. Thank you so much for your support. If you nabitin ka, gusto nyo pag-usapan natin to, sali kayo sa community namin. We're trying to build a community on Facebook. It's called like Small Talk After Hours. Go check it out. But again, alam nyo na excuse ko lang to invite really amazing people, and I'm blessed to have this kind of conversation. So bro, Let's go. maraming salamat. Thank you, man. Maraming salamat ulit. And thank you guys so much. And that's it for this episode. This is Small Talk, Small Conversations with huge impact. My name is Alec Cuenca. All the links about Jeloy, lahat ng trabaho niya, lahat ng work, upcoming events, we'll link it out below. Check it out there. But yeah, that's it for this episode. See you guys next episode. Peace.